Po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po, isang pagkakataon na makikita po namin yung kapangyarihan mo po, yung sa buhay po namin at mararamdaman po namin yung pagmamahal mo na naman sa oras na ito, O Diyos, dahil alam po namin, kasama ka namin, saan man po kami naroroon. Ito po ay itinalaga mong araw na ito po'y araw mo po, isang banal na araw na hiniwalay mo po sa lahat ng araw kasi nga po ito yung araw na hindi lang po yung bibigyan mo po kaming pagkakataon para magpasalamat sa iyo, kundi magbibigyan mo po kami ng pagkakataon na humingi po lahat ng kalakasan po, lahat ng kailangan po namin sa darating na isang linggo. Kaya nandito po kami, O Diyos, nagpapasalamat po sa iyo at bigyan mo po kami ng tunay na biyaya po makapag-worship po kami sa iyo, makapagpuri po kami sa iyo, maparangalan ka po namin sa mga special na pamamaraan. At nawa, O Diyos, kapag tinignan mo po yung puso po namin, meron ka pong nakikita doon na mapapangiti ka nga po dahil Panginoon, ito po yung gusto po namin. Gusto po namin may balik sa iyo. Kahit yung konti lamang po na ginagawa mo para maging masaya, maging maayos po yung buhay po namin. Kaya Ama, salamat po dahil kahit ngayon po, O Diyos, kung may nakikita ka pong karumihan sa puso po namin, hinihingi po namin ng tawad dito para hindi po ito maging hadlang para kami po ay makapagsamba po sa iyo ng tunay. Kaya Ama, tanggapin mo nga po ang papuri namin sa iyo, tanggapin mo nga po ang pasasalamat po namin, at tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo, lalo na po, Panginoon, yung pagtingin po namin sa iyo na kailangan ka po namin, hindi lang po kami, pati na po yung mga po namin sa buhay. Kaya Ama, tanggapin mo nga po itong i-offer po namin sa iyo dahil ikaw po yung pinaghandaan po namin ito. Ito pindalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Awit 34 verse 4 hanggang 7. Awit 34 verse 4 hanggang 7. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Amen. We rise, there's no one like you. Yes, Lord. None like you. I got is greater, I got is stronger. God, you are higher than any other. I got is healer, awesome in power. Our God, our God. I got is greater. You are higher than any other. Our God is leader, awesome in power. Our God, our God. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what to stand against? If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against?
higher, God, you are higher than any other. Our God is here, awesome in power, our God, our God. Walang hanggang Ama, isinilang sa lupa, binuksan ang biyaya. Sino man ang sumasampalataya ay maliligtas kapwa. Ako ay sumasamba, ako ay lumalawit, ako ay nagsasabing ikaw ang Diyos. Lahat ng kapurihan at kalwalhatian, ang kapangyarihan ay sa'yo. Hari ng mga hari, walang hanggan, kanyang kalwalhatian. Ako'y niligtas mula sa kadiliman, purihin siya kailanman. Ako ay sumasamba, ako ay umaawit, ako ay nagsasabing ikaw ang Diyos. Lahat ng kapurihan at kalwalhatian, ang kapangyarihan ay sa'yo. Ako ay sumasamba, ako ay umaawit, ako ay nagsasabing ikaw ang Diyos. Lahat ng kapurihan at kalwalhatian, ang kapangyarihan ay sa'yo. Lubos na maisip, siya'y napako para sa'kin. Di ko lubos na maisip, siya'y napako para sa'kin. Sa ngalan ni Jesus At maligtas. Tumawag sa ngalan ni Jesus at maligtas. Tumawag sa ngalan ni Jesus at maligtas. Tumawag sa ngalan ni Jesus at maligtas. Ako ay sumasamba,
at maligtas. Tumawag sa ngalan ni Jesus at maligtas. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship you as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship you as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you.
Panginoon, saan pa nga po kami pupunta? Sino nga po, O Diyos, ang tunay na magmamahal po sa amin? Sino nga po, O Diyos, ang tunay na ibibigay ang sarili para bayaran po yung kasalanan na hindi po namin kayang bayaran? Saan pa po kami pupunta? Sino po yung lalapitan po namin? Sino po yung pwede pang gumawa ng miracle sa panahon na ito? Salamat po, Diyos. Ipinahayag mo yung sarili mo po sa amin. Dahil alam mo po, at alam din namin ngayon, O Diyos, Ikaw lamang po talaga ang tunay na makakatulong po sa amin. Kaya Ama, kahit yung mga kababayan po namin, O Diyos, patawarin mo po kami, Panginoon, sa bansang Pilipinas, lalo na yung kasalanan po namin na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Natulungan mo po ang mga pamilya po namin, kababayan po namin na makawala na po dito, O Diyos, itong bagay na kinususuklaman mo nga po kasi mahal mo nga po ang bawat isa po sa amin. Kaya Ama, salamat po sa pagkakataon na makasama ka po namin at matanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo ngayon sa pamamagitan po ng pakikinig po ng mga salita mo. Tulungan mo nga po kami, bantayan mo nga po kami, at ang kapangyarihan nga po, O Diyos, ng banal na Espiritu mo, siya po yung sumuklob nga po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Magandang umaga. Salamat sa Panginoon na sa buhay, sa kalakasan, lahat na lang, kulang yung oras natin para bilangin natin yung mga ginagawa ng Diyos sa atin na hindi siya titigil. At ipinakita niya sa atin, nasa last quarter na ba tayo ng 2021, at nakita natin yung sinasabi niyang katapatan niya na kailanman di niya tayo iwan, di niya tayo pababayaan. At makikita natin yan, sabi nga niya, hanggang sa dulo ng panahon eh. So kahit yun lang yung magbibigay sa atin ng pag-asa, merong Diyos na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Kaya sa umagang ito, makikita na naman natin, susundan natin yung salamat sa Diyos. Nasa chapter 10 na tayo ng Daniel. Ito yung marami tayong natutunan, lalo na sa Diyos, na yung kapangyarihan ng Diyos na pinakita niya kila Daniel. Sa lahat ng kwento sa Daniel ay nakita natin na the same God, parehong Diyos na inaasahan natin ngayon. At kung anong ginawa ng Diyos sa panahon nila, kung anong ginawa ng Diyos kay Daniel, sa mga kasama ni Daniel, patuloy pa rin, ganun pa rin ang ginagawa niya sa atin. At sana ito'y magbigay sa atin ng kapanatagan, ng peace of mind na in the midst ng anuman itong pinagdadaanan natin, merong isang Diyos na meron siyang kapangyarihan. Yung paggawa niya ng miracles, hindi tumitigil. Hindi yun sa New Testament lang, hindi lang yun sa Old Testament, kundi hanggang sa 21st century ginagawa ng Diyos yun. Para ipakita niya, siya yung sovereign God, siya yung makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo, because of sin, nawala tayo sa Diyos. Kumbaga, so parang na-confine tayo sa isang lugar na nandun lang tayo. Hindi natin pwedeng puntahan ang Diyos sa langit. Kaya ang hope na lang natin pag nananalangin, yung panalangin natin parang masamyong mabangong amoy, sabi nga na makakapunta, makakaabot ng langit. At alam ng Diyos yon. Pero dahil mahal niya tayo, hanggang ngayon ginagawa niya, sa panahon ni Daniel, ang mga sa langit ang bumababa sa lupa. Kaya sabi nung Lord's Prayer nga, di ba? Ano na yan? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ang katotohanan hanggang ngayon, ang banal na Espiritu nasa puso natin, pero ang Diyos, binibisita niya tayo. Kung minsan nakita natin sa Old Testament, hanggang ngayon, meron siyang kakayahan pumunta kung saan man sa creation niya. Pero karamihan sa araw-araw na buhay natin, may mga angels siyang pinapadala para magawa pa rin yung hangarin niya. So ang Diyos ang pupunta sa atin. Dito makikita natin sa chapter 10, may mga bumaba ang Diyos o yung salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos para abutin niya tayo. Ito yung, kita natin, meron na tayong Bible, panahon nila, meron silang prophet. Noong panahon nila, aantay nila yung prophet, ito yung magsasabi ng pahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, meron na tayong Bible, kompleto na ito, 66 books yan. So instead na prophet, ito na. Ang kagandahan lang, advantage natin, sa panahon nila, hindi mo alam kung kailan darating yung prophet eh.
Kaya pag dumating yung prophet, makita mo kahit na abutin sila ng tanghali, babasahin kung may babasahin man siyang salita ng Diyos o yung pinasasabi ng Diyos sa kanya, i-relate niya sa mga tao. Pero sa panahon natin, meron tayong Bible eh. Anytime pwede mong balik-balikan, anytime pwede mong pakinggan, merong TV, merong radio, merong ganito, live streaming, ang dami na. So wala ka ng dahilan para ma-miss mo yung pinapasabi ng Diyos sa atin. Ang pinaka maganda pa sa panahon natin, na anytime meron kang banal na spirito, lalo na kapag ikaw ay nanampalataya na kay God, meron siyang ipapadala, titira sa puso natin yung Holy Spirit. Ito yung mag-guide sa atin, na hindi naman higit sa prophet, pero mangyayari, malalaman mo yung plano ng Diyos. At kapag ang buhay natin, iniayon natin, according sa plano ng Diyos, ito yung maganda, mangyayari magandang plano niya. Remember, kay Jonah, di ba? Si Jonah, na ito yung pinapagawa ng Diyos, dito siya pumunta, simpleng reason lang, kapahamakan yung nangyari sa kanya. Pero nung bumalik siya sa Diyos, hindi lang nagampanan niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, kundi yung pagpapala dahil nalugod ang Diyos nangyari sa kanya. The same man sa atin. Kaso nga, paano mo malalaman yung plano ng Diyos kung hindi mo siya pakikinggan? Paano nga mo siya pakikinggan? Nasa langit nga siya. Kaya nga sabi niya, kapag nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos, di ba? Kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ang Diyos. So, merong communication. The more na nagko-communicate kayo, the more na nagiging intimate yung relationship. At para mangyari ang magandang kagustuhan ng Diyos, yun na dapat iayon natin. Hindi natin pwedeng i-manipulate si God at hindi pwedeng mag-adjust si God para sa atin. Kasi perfect siya, banal siya, hindi tayo yon. So hindi siya pwedeng siya yung sumunod sa atin. Natatanda yung pag may panalangin tayo, kung minsan nagantay tayo ng sign, God, kapag ito po yung gusto mo, bigyan mo po ako ng sign na ganito. Hindi nangyari yung sign. Anong ginagawa natin? Humingi tayo ng another sign. Kasi gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa gusto natin. Hindi po pwede yon. Unang-una, yung pamamaraan ng Diyos, iba sa mamamaraan natin. Yung kaisipan natin, iba sa kaisipan ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung what is best sa atin. Kaya sana, magtiwala tayo sa Kanya. God knows best kung bakit pwede kong ipagkatiwala sa Kanya lahat ng lahat sa akin. Kasi mahal ako ng Diyos, wala siyang hinagad kundi kakabuti ko. So si Daniel, pinili siya ng Diyos. Hindi lang dahil sa ginawa niyang katapatan niya, kabanalan niya, hindi lang yon. Hindi tinitignan nun. Ang nakita ng Diyos kay Daniel sa murang edad pa niya, gusto niyang malugod ang Diyos sa kanya. Paano mangyayari yon? Yung konting alam niya, ano man kakonti yon, sinusunod niya, ito yon. Ito yun, yung obedience niya kay God, ito yung tinitignan ng Diyos, ito yung nalugod si God kay Daniel, kaya yung blessing kay Daniel, sobra-sobra. Na bawat nakakabasa, nakakalam ng kwento sa kanya, gusto nating hindi maging katulad ni Daniel eh. Gusto natin yung ginawang pagpapala ng Diyos kay Daniel, di ba gusto natin magkaroon tayo ng ganon? Yung favor ni God kay Daniel, gusto natin magkaroon ng favor din si God sa atin ng ganon. So ito yung makita natin sana, yung kapangyarihan, yung pagmamahal ng Diyos na hindi mo pwedeng bakuran. Yung pagmamahal ng Diyos na hindi mo talaga siya maaabot ng iyong kaisipan. At ito yung sinasabi niya, yung mga propeta, ginawa siyang propeta si Daniel, para ipakita niya, again, para ano lang natin, yung Daniel, pinakita niya magmula pa yung first coming ni Jesus Christ, yung pagkasilang ni Jesus Christ, panahon nila, malayong-malayo pa doon. Kaya lang, hindi natin madugtungan yon. Wala akong makitang graph noon. Pero ito na lang, itong cross na ito na yung ito na yung isinilang si Jesus, and then ito na rin yung di ba? Pagkatapos niyang bayaran yung kasalanan natin, pagkatapos niyang patayin, siya ay inilibing, pero third day, siya nabuhay na muli, at yun, ascension sa heaven, umakyat siya ng heaven, para ipaghanda tayo ng lugar doon. And then, ito na tayo ngayon, nandito na tayo ngayon. And then, church age na, magmula ng umakyat sa langit si Jesus hanggang ngayon, 2021 na, ito na yung panahon ng simbahan. And then, kasunod nun, ito na yung rapture. So yung 2021, malapit siya sa rapture na.
Anytime mangyayari na, hindi mo na siya mapipigilan, anytime mangyayari na. And then yung sinasabi niya kay Daniel sa prophecy, sabi niya, ito yung mangyayari. Remember, during the time of Daniel, wala pa yan. Nakita niyo yung advantage point natin? Sa panahon nila Daniel, ano pa lang yan, prophecy pa lang na merong isisilang na bata, Emmanuel ang itatawag sa kanya, isisilang siya ng isang birheng babae. Prophecy pa yon. Pero sa atin, nangyari na lahat yun eh. Magpapatunay na lahat ng nasa Bible ay totoo. Kasi yung mga sinabi noon nangyari na. Pero sa kanila, medyo mas mahirap. Kasi walang prueba eh. Puro mga prophecy pa na darating si Jesus, hindi pa naisilang si Jesus. Pero dito, pinakita na kay Daniel, sabi niya, and then pagkatapos ng rapture, sabi na yung rapture, yung pangalawang pagdating ni Jesus, di ba? Unang dumating siya, isinilang siya. And then pangalawang dating niya, ito na yung pagkatapos niya pumunta ng langit, susunduin niya lahat ng naniwala sa kanya. So kapag naniwala ka sa kanya, meron kang down payment o meron kang tatak. Ano yung tatak mo? Yung banal na espiritu titira sa puso mo. So the moment na magra-rapture, lahat ng taong yon na nagtiwala kay Jesus, na meron silang naninirahang banal na espiritu sa puso nila, nagtiwala sila, niniwala sila kay God, bigla silang mara-rapture. Ibig sabihin, mawawala sila bigla. Ngayon, maiiwan yung hindi naniwala kay Jesus. Kasi hindi tinitingnan ng Diyos yung panlabas eh. Hindi niya tinitingnan na parati ka nagsisimba, nagbabasa ka ng Bible, parati ka nagdadasal. Maganda lahat yon. Pero ang talagang tinitingnan ni God, yung puso. Kasi yung puso, siya lang pwedeng tumingin nun. Pag tinignan niyo yung puso natin, nandun ba si Jesus nakatira? Ang representative niya, kumbaga, yung second persona niya, itong third persona niya, itong Holy Spirit. Di ba? Unang persona, God the Father. Second persona, si Jesus. Third persona is the Holy Spirit. Pag nakita niya dito yung Holy Spirit, ibig sabihin, genuine na anak ka ng Diyos. Meron ka relationship kay God. Isa ka sa mga susunduin niya. Pinakita sa prophecy, sa pangitain kay Daniel ng Panginoon, kung ano mangyari after na sunduin yung mga Christian. Ito na yung tribulation. Ito na makikita mo yung mga 666, lahat na yan, yung mga RFID na yan, kinukondisyon na tayo. Yung mga barcodes ng produkto, hindi mo maintindihan, guhit-guhit lang yon, pero may mga meaning yon. So pagdating ng araw, sabi ng tribulation, bakit siya magiging mahirap? Bakit siya magiging masama? Kasi nga ang maghahari si Satan na. Wala ng Christian, wala ng tunay na simbahan, ang natirang simbahan, yung mga kulto, yung mga against Christ, mga anti-Christ, silang matitira. Of course, and then dito lilitaw yung mga anti-Christ. Pinag-aralan natin, at least tatlong, maraming anti-Christ. Merong tatlo sa tribulation na anti-Christ na na lilitaw. Ang pinaka-greatest na anti-Christ, ba't ba nawala? Saglit lang Ito na, and then yung pinaka-great anti-Christ, pinaka-huli na darating na anti-Christ, ito na yung lalabanan niya, ang Diyos na mismo ang lalaban sa kanya. And then after nun, pag tinalo ng Diyos yung Antichrist na yon, remember yung Antichrist na yon, wala kang makikitang kapintasan sa kanya. Wala kang makikitang pangit na ugali sa kanya. Peacemaker siya, gumagawa siya ng miracles, mga wonders, maganda yung tsura niya, edukado, magaling magsalita, magaling lahat, so makukonvince nga na Diyos siya o galing siya sa Diyos. Pero that is the last Antichrist. And then pagkatapos pag naniwala na lahat ng tao sa kanya, ilalabas niya yung pagkademonyo na doon niya ililigtas ni God lahat ng nanampalataya sa kanya. And then pagkatapos nyon, iyaano na of course, yung Antichrist na yun, devil spirit yun So yung espiritu ng demonyo, itatali na yon sa malalim, and then bababa si Kristo dito bodily, yung millennial kingdom, ito yung 1,000 years na mamumuno si Jesus. Walang sakit, wala nang worship na ganito kasi kasama na si Jesus. Ang kasama niya maghahari yung mga na-rapture na Christian, pati na yung mga naniwala during the tribulation. Ito na. And then after ng millennial kingdom, 1,000 years yon, pakakawalan uli si Satan, na di ba hinulog siya, tinali siya sa malalim na pit. Pabubuhayin siya uli, pero panandalian lang. Bakit? Dito magkakaroon ng final judgment. Ito na yon. And then final judgment, kasama tayo doon. Kaya naniwala ka, kaya hindi ka naniwala kay Kristo, kasama ka doon. Paisa-isa tayong aharap kay God.
And then dalawa lang yung sasabihin sa iyo ng Diyos. Sasagot niya sa iyo pagharap mo sa Kanya. Kapag nakita niya, bubuksan yung mga libro doon. May libro ng buhay, then there is another book, di ba? And then bubuksan niya yung mga librong yon. Una, pag tinignan na wala yung pangalan mo sa Book of Life, sabihin niya sa iyo, hindi ka karapat-dapat pumunta ng langit. Bakit po? Halimbawa, magtatanong ka bakit po? Bubuksan niyo another book. Kasi ganito, ginawa ko na lahat ng gawin sa iyo para sana maniwala ka sa Diyos. Inimbita ka sa simbahan, binigyan ka ng Bible, binigyan ka ng radio para makinig ka DCAS man lang, binigyan ka ng magazine, binigyan ng pang-load para makinig kang preaching. And then at the end of the day, hindi ka pa rin naniwala sa akin, sabi ng Diyos halimbawa. Tatanungin ka niya, tama ba na dapat sa hell ka? Of course, makukonvince ka. Kasi nakita mo lahat na ginawa ng Diyos sa iyo, pero in spite of all those things na ginawa ng Diyos, hindi ka pa rin naniwala sa Kanya. So sasabihin niya, umalis ka sa akin, hindi kita kilala. Kahit noon pa, kahit na noon pang sumasama ka sa Bible study, nakikinig ka sa live streaming, nakikinig ka sa video, pero pag tiningnan ko yung puso ko, sabi ng Diyos, hindi ka tunay talaga nananampalataya kahit noon nang nagsisimba ka pa parati. And then ano naman yung sasagot niya? Pag tinignan niya yung pangalan mo, nandun sa Book of Life, na isulat, nung oras na naniwala ka kay Kristo, nakita ng Diyos na genuine yung paniniwala mo, isusulat yung pangalan mo, at ang sasabihin ng Diyos sa iyo, welcome anak, halika pumasok ka sa aking kalangitan. So ito yung sabi niya, final judgment, and then eternity, magkakaroon ng bagong earth, bagong heaven, and then yung itong earth na nating ito, ano sabi ng Bible? Matutunaw siya dahil sa init. So lahat ng elements, kahit na bakal pa yan, matutunaw sa init. And then magiging pulbus siya. Tatangayin siya ng apoy, tatangin siya ng hangin, tatangin ng hangin dahil naging pulbus siya, wala kang makikitang kahit anong marka. As if it never existed. Pero yung mga tao, dalawa yung pinuntahan nila, langit o heaven. Ikaw ang pipili no na abang buhay ka, doon mo gagawin yung decision na yon. Kapag naunahan ka ng kamatayan, hindi ka nag-decide. Of course, kahit na ipanalangin kita araw-araw, ipamisa kita araw-araw, wala nang magagawa yon. Kasi magdi-decide ka, maniniwala ka ba kay Kristo o hindi? Ang sinabi lang ni Kristo, napakasimple. Sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay, ako lang. At walang makakapunta sa bahay na aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kahit yun lang, na kahit grade 10 o grade 8, siguro maintindihan nila yon. Kapag ito naintindihan mo, naniwala ka, kasi sinabi ng Panginoon yun, lalo na nagsabi sa Panginoong Yesus, naniwala ka, yun. Itinuturing yung pananampalataya, at sa pananampalataya yun, magkakaroon ka ng kaligtasan. So sa Daniel chapter 9, natandaan natin na kahit na anong gawin kay Daniel, parating ginagawa niya, pananalangin. Matanda na siya. At this point, mga less than 90, sabihin natin 85, 87 years old. Pero ganun pa rin, from nung teenager siyang kinuha siya sa Babylonia, at nakita natin kung paano siya namuhay sa pananalangin. And then ma-assume natin, bago sila naging bihag, malamang bata pa, tinuturuan na siya ng magulang kung paano manalangin. And then sabi ng 2 Chronicles 36:23, itong pahayag ni Haring Ciro ng Persia, ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Sino yung Chronicle? Sino may sulat niya? Si Ezra. So kay Ezra binanggit niya na palalayain niya yung mga Hudyo na. Si Ezra ang author o nagsulat ng 2 Chronicles at 1 Chronicles. Kaya sabi niya, kaya ang sino mang sa inyo nakabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, in-affirm na ni Ezra na yung prophecy na sinabi kay Daniel, magiging bihag kayo 70 years lang. Kaya lang magtaka ka, bakit? Di ba dapat masaya? Bakit malungkot siya? Dapat masaya eh. Parang kayo, bakit kayo malungkot? Dapat masaya, di ba? Bakit kayo malungkot? Bakit siya malungkot? Para sinabi niya, matutupad na yung prophecy, sinasabi ng Diyos na 70 years. Kasi mismong hari na ang nag-dictate sa kanya. Sabi nila, kayong mga bihag,
palalay. Pero merong motibo, di ba? Anong motibo ng hari? Ako yung magiging Diyos doon sa Jerusalem. Pero ganun pa man, ginamit ng Diyos yon para yung prophecy niya after 70 years na pagkabihag sa kanila, pauwiin sila ng Diyos. Bakit sila nabihag? Dinidisiplina. Natatandaan? And then, si Zerubbabel, siya yung kasama ng mga pumunta doon. Ngayon, bakit malungkot si Daniel? Matanda na siya. Sabi natin, 87 years old. Bakit siya malungkot? Pinapalaya na siya. Kasi, 42,000 lang yung umuwi. Imagine mo, 70 years nilang hinantay yun, na naging bihag sila ng Babylonia. Ngayon, karamihan sa... Of course, yung 42,000, sabihin mo sa akin, marami. Hindi siya marami. Konti lang yon. Kasi yung 70 years na nandun sila sa Babylonia, sagana yung pagkain, masarap ang buhay, kayamanan nandun walang hirap doon sa Babylonia di ba? So may imagine mo kung gaano sila kadalas manganak. So 70 years, anong nangyari sa population nila? Nagdoble-doble. Kaya itong 42,000 na umuwi sa Jerusalem, konti lang. Ito yung bakit malungkot si Daniel. Inantay natin to 70 years. Bakit ayaw niyong umuwi ngayon sa Jerusalem? Kasi ito mga Hudyong to, remember, 75 teenagers ang simulang kinuha nila sa mga lahi ng Huda. Tinrain sila para maglingkod sa hari. Pero ito 75 na teenagers na ito, 4 lang yung naging para makita mo na outstanding in terms of pananampalataya nila sa Diyos. Tama? So ito yon. So, kung itong 4 na to, nag-stand out kasi pinanindigan nila, they did not compromise, pinanindigan pananampalataya niya. Ma-imagine mo, ano yung kasama nilang lahi doon? Hindi lang yung mga teenagers na yung mga magulang nila, matatandang binihag doon. Comfortable yung buhay? Mga pagano tong Babylonia, ang pagano ka, gagawa ka ng Diyos-Diyosan mo. Anong kagandahan ng gumawa ka ng Diyos-Diyosan mo? Yung Diyos na ginawa mo, siya yung susunod sa iyo. Tama? Kung saan ko siya gustong ilagay, pwede. Kung anong gusto ko, maliit, malaki, pwede. Kung anong idamit ko sa Kanya, pwede, di ba? So, anong nangyayari? Itong Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ko, actually, ang nangyayari, ako yung Diyos nito. So, sino bang ayaw ng ganon? Itong Diyos nating si Jesucristo. Kung alam mo, di ba? Sabi niya, hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi maganda magnakaw. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng 2. Hindi ka pwedeng mangalunya. Hindi ka pwedeng, ang daming pwede. So, ikaw na tao, gusto mo ng kalayaan, malamang pipiliin mo to, di ba? Pipiliin mo ito na, gawa na lang ako ng Diyos ko. So, ito mga Hudyo na to, na pinili ng Diyos, mga chosen people sila. Yung 70 years na yon, naging comfortable nila sa buhay pagano. So ngayon, they don't care about Jerusalem na. Lalo na pag inisip nila, pag uuwi tayo doon, aabutan natin yun, di ba, giba-giba? Di, magtatayo pa tayo ng temple, magtatayo pa tayo ng ganito. Dito ang sarap na ng buhay natin. Ito yung kinalulungkot ni Daniel. At alam mo isa pa, bakit hindi siya sumama sa pag-uwi ng 42,000? Dahil ba matanda na siya? I don't think so. Hindi siya sumama kasi baka sakali itong mga natirang kababayan niya, makonvince niya, sumunod tayo sa gusto ng Diyos. Maganda yung gusto ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya, hindi tayo pwede makakapagtago sa Kanya. Malamang ito yung naniniwala ko, ito yung nasa puso ni Daniel na kinalugdan ng Diyos. Na kahit mahirap, gusto niya sumunod dun sa plano ng Diyos kasi alam niya, maganda yung plano ng Diyos. At dito sa pangitain niya, nagpakita ang parang image. Actually, yung second person to, itong si Jesus to. Pero this time, take note, hindi pa sinilang si Jesus. Ang pinakita nito, kaya niya magpakita si Jesus yung pre-incarnate na sarili niya. Kasi remember, from the beginning, nandun na yung tatlong yun Si God the Father, si Jesus, at saka the Holy Spirit. Pero si Jesus, during this time, wala pa siyang katawang tao. So hindi siya makikita. Pero makikita mo dito, maniniwala tayo, this is Jesus. Remember yung sila Shadrach, Meshach, Abednego? Nung tinapon sila sa pugon? Sino yung sinabi ng hari doon na, di ba 3 lang yung tinapon natin doon, ba't merong 4 at yung pang-4 para siyang anak ng Diyos? You can conclude that is Jesus. Jesus himself going down
from heaven to earth, hanggang ngayon, ginagawa ng Panginoon yon. So ito nakita ni Daniel. And then ito titingnan natin sa Daniel chapter 10, verse 121. O, timo introduction pa lang yun, ha? So mga bisita mula sa langit, ito titingnan natin sa Daniel chapter 10, verse 1 hanggang 21. Verse 1, ng ikatlong taon ng paghahari ni Ciro ng Persya, isang pahayag ang dumating kay Daniel na tinatawag din Belteshazzar. So nakita mo yung unang pangitain, this is the third year na, para lang makakonect tayo. At bakit sinasabing si Belteshazzar? Di ba, remember ito yung pagan name na binigay sa kanya. Para makonect lang natin, this is the same Daniel. This is the same Daniel from chapter 1. Ang pahayag na iyon ay totoo, ngunit mahirap unawain. Ngunit naunawaan din ito ni Daniel sa pamamagitan ng pangitain. Ibig sabihin, yun ay totoo. Bakit? Yung iba ba hindi totoo? Hindi. Ibig sabihin ito, yun ay totoo, parang ini-stress lang. Di ba kapag nagkukwento tayo, hindi totoo talaga, Pexman. Di ba yung ganon? Pero totoo naman yung sinabi mo, pero merong isang bagay na sinasabi mong totoo ito kasi parang hindi ka panipaniwala, tama? Kapag hindi ka paniwala, totoo man talaga, hindi totoo talaga. Sabi niya, mamatay man yung ipis nyo, totoo talaga ito sinasabi. Ibig sabihin, ibig sabihin na hindi totoo yung iba. Ini-stress lang. Kasi itong sasabihin niya, parang hindi ka panipaniwala. So parang ini-stress na, totoo ito, maniwala ka, sabi niya. Tingnan natin sa another version. Sabi niya, na ikatlong taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, may ipinahayag na mensahe kay Daniel na tinatawag ding Belteshazzar. Totoo ang pahayag at tungkol dito sa malaking digmaan. So ito yung mas accurate na translation. Itong chapter 10, merong problema, merong digmaan. So ngayon pala imaginein mo, merong spiritual warfare na nangyayari. So ito yung mas accurate na translation. Merong conflict, merong problema na inaharap nila. And then parang ito yung problema nila, this is supposed to be it's either si Angel Gabriel o si Michael. Kasi sila namang may pinangalanan ng angel eh. And then yung isa kasing pinalangan ng angel, yung naging si Lucifer. Pero ito yung parating inutusan ni God. And remember sa Bible, si Michael, siya yung parang bossy-bossy. And then si Gabriel naman, ito yung madaling utusan ng Diyos pag pumunta ka. And then wala sinabi si Superman. Di ba ang layo-layo ng heaven at saka ng earth? Pag sinabi, ganun lang. Nandun na sila. So doon mo makikita na this must be from God. Kahit naman yung mga flash na picture movie natin, hindi sila may kukumpara. And then verse 2 sabi niya, noon ako si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa. Again, ano yung pinagluluksa niya? Kasi nga, itong mga kababayan niya na dumami after 70 years, abay ayaw na magsibalik ng Jerusalem. Para muli itayo yung kanilang temple, bakuran uli yung city of Jerusalem, tapos buhayin ng gobyerno nila, itayo yung mga bahay nila, mamuhay sila sa magandang plano ng Diyos, nakalimutan na ng mga kababayan niya nasa Babylonia. Naging comfortable na sila, mas pinili na nila yung Diyos natin, yung mga Diyos na lang ng pagano. Kasi yung Diyos ng pagano, kahit ano pwede. Kaya lang, ang nakakatakot sa Diyos ng pagano, pag gusto niya yung anak mo i-offer mo sa Kanya, susunugin mo. O gusto mo ba yon? Ayaw ng Diyos yon. Kinasusuklaman ng Diyos natin yon. And then verse 3, 3 linggo na rin akong hindi kumakain ng anumang masarap na pagkain. Ni tumikim man lamang ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Fasting. Yung fasting, hindi lang siya yung hindi ka kumakain. Halimbawa, fasting, pwedeng mag-fast ako ng everyday, magpa-fast ako ng, sabihin na natin na 8 hours. 8 hours ako magpa-fasting, hindi pagkain. Halimbawa, 8 hours ako hindi magpe-Facebook. Imaginein mo yung 8 hours na magtatrabaho ka na wala kang hawak na cellphone. Believe me, ang dami mong magagawa. So yung fasting dito kay Daniel, yung una, sabi niya, hindi ako kumakain ng masarap na pagkain. Ibig sabihin, simpleng pagkain. Pero later on, kasi nga hindi pinapakinggan, hindi niya dumarating yung sagot ng panalangin niya, later on, pati basic na ito yung basic na pagkain nila alak at karne.
Di ba kay Elijah, nagpapadala sa uwak ng alak at karne. Pati yun hindi niya kinain. Unang fasting niya, yung masasarap, mga lechon, mga ganun-ganon, di ba? Hindi. Pero ito pati na yung simpleng pagkain, hindi na siya kumain. At isa pa, hindi na siya naglagay ng langis sa ulo. Remember sa New Testament, sabi ng Diyos, kapag nagpa-fasting ka, maglagay ka ng langis sa ulo. Para hindi makita ng tao na nagpa-fasting ka, huwag mong ipaalam na nagpa-fasting ka. So maglalagay ka ng langis sa ulo. At sa kanila, yung langis sa ulo, hindi lang ginagamit sa pag-anoint ng isang king, ginagamit ito pag social. Kasi yung oil nila, merong merong scent, merong mabango, na di ba pag nag-social ka, naka-robe sila, kapag dumaan ka, hinipan ka ng hangin, di ba? So yung halimuyak ng oil mo, na naaamoy ng mga tao. The same yon, di ba? Gustong-gusto natin magpabango. Bakit ka nagpapabango? Di ba? Bakit ka nagpapabango? Kasi kung mabango ka, di ba? Meron kang certain joy. And that's even written in the Bible. Sabi sa Proverbs, ang langis at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. So makita mo, kapag malungkot ka, o di magpabango ka, sabi, magiging masaya. Totoo yun eh. Totoo yun kasi pag mabango ka, di ba, confidence ka, yung mga babae nga, di ba, pag bago shampoo sila, yung ginaganon yung ginaganon yung ulo, ang mahirap. Kaya kami sa sumusobra, nalaglag pati yung buhok, di ba? So, Proverbs sabi niya, kung malungkot ka, magpabango ka, kasi during that time, yun, pang social na yun. Pero, si Daniel, kasama ng pagluluksa niya, tinanggal niya lahat yun. Kasi nga, naintindihan mo eh. Ito yung 70 years, more than 70 years yung pinanalangin na inaantay niya na palayain na sila bilang bihag, makabalik na sila sa kanilang lupang pangako. Pero, dumating yung araw, mga kasama niya, ayaw umuwi. Hindi ka ba malulungkot? O siya kahit matanda na siya, nandun pa rin sabi niya, I will stay. Patuloy ko silang encourage na yung Diyos-Diyosan ng Babylonia yan, hindi totoo yan, deception yan. Pero punta ka sa totoong Diyos, nandun yung totoong buhay na sinasabi niya. So dito sinasabi nga niya natin, nakikita ng hindi yung pagluluksa ang tinignan ng Diyos kay Daniel, hindi yung pag-abstain niya sa pagkain, hindi paglagyan. Tinitignan ng Diyos, ito yung puso niya. So the same sa atin. Bakit mo ginagawa yon? Ano yung motibo mo? And then pag nakita ng Diyos yung motibo mo para sa Kanya, lalo na kung para sa Kanya lamang, ito yung tunay na kinalulugdan niya. Pero kung ginawa ko ito para gumanda lang yung katawan ko, gumanda lang yung kutis ko, maging sikat lang ako, hindi masyadong natutuwa ang Panginoon dun sa pa-fasting o yung ginagawa ni Daniel. Pero dito nakita ng Diyos, ayaw niyang umuwi doon sa inantay niyang makauwi siya sa Bethlehem, sa Jerusalem, rather. Dahil ang iniintindi niya, yung kababayan niya. So tayo the same. Bakit mo pinapanalangin si Pedro? Kasi gusto mong maligtas siya. Meron tayong mga ganon. Meron tayong ganon na dala-dala natin because hindi para sa atin, kundi para doon sa mga taong mahal ng Panginoon. Then verse 4, noong 24 na araw ng unang buwan, habang nakatayo ako sa pangpang ng malaking ilog Tigris, dalawa lang naman yung ilog na aram natin, di ba? Ang tatanda yung isang ilog, yung Euphrates, sa gitna ng Babylonia. So ito yan ito yung dalawang great na yan. Itong Euphrates na yan, di ba, nandyan yung Babylonia. Kaya secured sila kasi meron silang ilog sa gitna ng kaharian nila. So sabi niya, nandyan nagpakita ang Panginoon. Tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Telang lino, remember yung suot ni Jesus doon sa grave? Nung, di ba nilibing siya, tapos nabuhay siya muli, tapos nung binuksan yung libingan niya, ganitong tela. So, makita mo, ma-identify mo, must be from God. And then yung puti, siyempre, symbolism ng kabanalan at ang Diyos lamang ng tunay na batal. Kasing gintong yan, parang God din. Remember si Nebuchadnezzar, yung ulong ginto. So nagsisimbolo rin na tungkol sa pinaka-Diyos, parang pinaka-dakila. And then verse 6, ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap
na parang kidlat, nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata, di ba tinitingnan ni God lahat. Sovereign siya, nakikita niya pati yung sikreto natin. At dito siya naguhusga kasi wala tayong may tatago sa kanya. And then sinasabi niya, ang mukha niya ay kumikislap. Sabi niya na parang kidlat. Ito yung glory ng Diyos. Remember si Moses ba yun, ng pagharap ni God? And then pagharap sa tao, parang kumikislap pa rin yung mukha niya kasi nandun pa yung glory ng Panginoon. And then yung kumikinam na parang topaz, ito nga yung parang kapangyarihan hindi maabot ng kaisipan natin. And then sabi niya, at ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay na napakaraming tao. Sa ibang version, maraming tubig. Hindi natin ma-explain yon, pero ang ibig sabihin doon, basta yung boses ng Diyos, hindi siya katulad ng nakasanayan natin. Ito na ibig sabihin. And then yung nagniningning na paa niya, ito yung sabi niya na parang pag-judge niya, paghuhukom niya. Remember, kahit ang mga Romans, ginagawa nila parang dinudurog na ganon, yung paa yung ginagamit. And then bago magkatawang tao si Jesus, dito yung pre-incarnated na vision. Hanggang ngayon hindi na kasi nagkatawang tao na si Jesus Marami nakakita sa kanya. Pero during that time, prophecy pa lang si Jesus, pero meron siyang kakayahan. Makita mo siya parang, hindi ba tawag nila apparition or whatever it is, pero ang Diyos talaga mismo yon. Meron siyang kakayahang gawin niya yon. Sabi nga, makikita mo yung kahintulad nitong binasa natin para maniwala ka na totoo siya, accurate siya. Almost similar doon sa Revelation, chapter 1, 12 hanggang 15. Basahin ko sa inyo. Chapter 1, verse 12. Nang marinig ko ito, lumingon ako agad upang tignan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Si John to nagsasalita, remember? Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Of course, dito, Jesus na to. Pero during Daniel, hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Yung kay Daniel, wala lang binanggit sa buhok, pero almost parehas nito. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy na pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragasang tubig. So parang yun sinasabi niya, this is Jesus, yung sinasabi kay Daniel. So pwede mo i-conclude na si Jesus. And then ito yung sinasabi kay Daniel. Si Daniel hanggang ngayon, pinakita yung vision. Remember, malayo tayo kay Daniel, matagal na nakaraan na yon. Pero sa kanila, wala silang alam doon. Pero pinakita ng prophecy ito kung bakit na maraming maraming nag-judge dito kay Daniel. Kasi hindi siya kapanipaniwala. Kasi during that time, pinakita kay Daniel yung mangyari from his time, isisilang si Jesus, ikukrusupay si Jesus, magkakaroon ng tribulation, magkakaroon ng digmaan after ng tribulation, magkakaroon ng millennial kingdom, magkakaroon ng final judgment. Pinakita dito. Kaya yung iba, ginugulo tayo dito. Pero pwede mong i-connect ito and then makonvince nga na totoo yung sinasabi ng Panginoon through Daniel. And then dito pinakamalinaw sa lahat ng libro, makikita mo yung pangitain tungkol magmula kay Daniel hanggang tribulation. So nakikita mo yung timeline mo sa mind mo, maggawa ka ng timeline sa mind mo, church time nandito, di ba? And then makita pagkatapos ng rapture, tribulation, kahit yun lang. Makita mo, makunek mo, para pag nagbabasa ka ng Bible, para nakukunek mo siya dito sa memory mo, merong kang timeline na ginawa. And then verse 7, ako si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhan, nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. Hindi nila nakita, kay Daniel na nagpakita kasi nalugod ang Diyos sa kanya. Pero naramdaman nila, bakit? Kasi lahat tayo, even yung mga creatures, created by God, nilalang ng Diyos. So itong spirit natin, kahit hindi mo siya nakikita at kikita, nasa-sense mo yan . Natatanda nyo kung minsan, pag nag-worship tayo,
nasa-sense ng Spirit mo yung strong presence ng Holy Spirit? Then natatandi ko, minsan merong time na gano'n, na very strong yung presence niya, yung glory ng Diyos, and then parang naiiyak ka, hindi ka na naiiyak ka o hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. That is precisely the same. Your spirit is sensing the presence ng Holy God. So, natatanda mo sabi ng mga matatanda na, di ba ang ipis, lumilitaw siya sa pagmadilim? Kapag maliwanag, tago siya, napatay ka ng ilaw, labasan sila, di ba? Pero biglang tanghaling tapat may naglabas ang ipis. Ano sabi ng matatanda? Magkakaroon ng malakas na ulan. And then napag-isip-isip ko ito, paano alam ng ipis yun? Because yung ipis na yun, kinreate ni God yun. Meron silang sense na galing sa Diyos yun. Kaya kung bakit pati na yung makahiya, di ba? Yung dahong makahiya. Ang ganda-ganda niya, di ba? Pati yung bulaklak niya. Pero pag hinawakan mo siya, hindi naman siya nahiya, pero bakit ganun siya? Meron siyang nilagay na sense ni God doon. So the same sa mga pag-obserba mo, the same sa atin. Kung minsan bigla ka sabihin, Pastor, biglang nagtayuhan po yung balahibo ko. O siyempre, kung minsan di ka man naniniwala, di ba? Yung buhok mo ba tumayo? Diba? Halimbawa si Kayla, Kayla, tumayo rin yung buhok mo. Di ka tayo yung buhok na ganyan, di ba? So yung ganun ba? Kasi ganun kinreate ni God. Ikaw, masasense mo yung presence ni God. Kaya sabi niya, on the last day, every knee will bow down. Paano mangyayari yun? Kapag na-recognize, lumitaw talaga ang Diyos diyan, kahit hindi ka naniniwala sa Kanya, dahil ang Diyos ang nag-create sa iyo, itong tuhod mo ito, gusto niyang lumuhod in the presence of God. Ito yung sinasabi niya, kahit dito sabi niya, makasama ko hindi nakita, pero sila nagtakbuhan at nagtaguhan. Ang presensya kasi ng banal na Diyos, kahit na nung tatag mo pa, kay Kristiyano, kaya hindi ka naniniwala sa Kanya, because God created you, magsasubmit ka sa Kanya. Hindi pwedeng hindi sumunod yung katawan mo. And then verse 8, naiwan ako mag-isa. Kaya ako lang ang nakakita sa pangitain, nawalan ako ng lakas at namutla. Alam mo yung namutlang ito, yung color na gray na parang patay na. Yung sobrang nagpapanik na sobrang takot. At naniniwala ako dito, baka bumagsak pa nga ito. Kasi di ba si Daniel parating siyang nagkukulaps kapag too much yung emotions niya. And then nagsalita ang lalaking iyon, at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay ako yun. Walang malay ako na pasubsob sa lupa. Kasi nakaluhod na siya eh. Hindi naman siya nakatayo, nakaluhod na siya. So pagbagsak niya, ganun talaga. So makita ko puro dumi na. Siyempre, ang buti na lang, lupa yun, di ba? Lupa. Kaya puro lupa lang yan. Kung simento yun, kung marmol pa yun, di ba? And then verse 10, walang ano-ano, may kami na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod. Di ba? Merong kamay na nagtayo sa kanya. Parang gumaganyan siguro siya. Kasi you are in the presence of God eh. And then ano pa siya? Nag-fasting pa siya. And then matanda na siya. 80 plus na. What would you expect, di ba? And then 11 sinabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal. Wow, di ba? Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. Nanginginig naman akong tumayo. Imaginin mo yon. Si John the Beloved, natanda nyo, the same. Ganito siya kamahal ng Diyos. At bakit siya minahal ng Diyos? Hindi dahil nag-fasting siya, hindi dahil sa kundi pag tinignan ng Diyos yung puso niya, ang agenda niya para sa Diyos. Mahalin niya yung minamahal ng Diyos. Paglingkuran niya yung mga anak ng Diyos kahit hindi sila naniniwala sa Kanya. At ito yung kinalulugdan ng Diyos. Walang pinagbago sa atin. Kapag nakita ng Diyos yung motive natin, kung ano man yung ginagawa natin, negosyo man yan, pamilya man yan, sa church man yan, sa personal mo man yan, kapag ginagawa mo yan para sa Diyos, ito yung kinalulugdan ng Diyos. Kapag nagluluto ka, di ba? Na pag ginagawa mo para sa Diyos yun, ang goal mo maging masarap siya. Di ba? And then, ang gusto mong masatisfy si God. Paano makikita kung kay God talaga yung puso mo, di ba? Nagluto ka. Tapos, sabi nung inahin mo na, masarap ba? Nag-aantay ka ng magandang sagot, di ba? Uy, yung sarap, di ba?
Pero may nagsabi sa yung, ano po parang maantot. Amaya, nawala na yung joy mo. Doon pa lang, nabuko ka na. Ang motive mo pala, para ma-please mo yung tao. Pero kung talagang sincere yung motive mo, kaya ako pinagluto to, I did my best dito, kasi itong taong ito, mahal ng Diyos to. So maghahanap ako ng comments, not from this person, kundi kasi inoffer ko kay God yun. Nakita yung difference niya, nakita mo yung mas gusto natin na mapuri tayo ng tao kaysa mapuri tayo ng Diyos. Kay Daniel, hindi. Kahit nahihulog pa nga siya sa mga leon, di ba? Hindi ko pagpapalit yung relationship namin ni God because of yan lang. Kahit yung masarap ang pagkain, masarap ang alak, I will not compromise. Uunahin ko, susundin ko yung Diyos ko. Ito yung nakita ng Diyos sa puso niya kung bakit. Lahat ng pabor. Imagine mo, Diyos galing sa langit, bumaba sa Kanya. At para sabihin sa Kanya, yung hinaharap. 12, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang magpakumbaba ka sa harap ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin, kaya naparito ako. Ha? Pwede sabihin ni Daniel, 21 days na ako nagluluksa, bakit ngayon ka lang? Para pwede tayo, bakit? Inanak mo ba ako sa Babylonia, hindi mo ba ako nakita, kaya ka natagalan? Di ba dati ang bilis-bilis mo? Di ba nung una tanda niyo, yung bilis-bilis niya, parang ganun lang sa langit, dumating si Gabriel, sinabi sinagot ng ang panalangin mo. Dito, binanggit uli. Sabi, nagsimula ka palang manalangin, sinagot na. Wala, ngayon ka nga lang dumating 20 days, 21 days na akong 3 weeks na akong nagpa-fasting. Nangihina na ako, 3 weeks na, pero bakit ngayon ka lang, ano yung nag-delay sa'yo? Remember kanina yung translation kanina, to link natin, merong conflict, merong digmaan. And this is the reason na sasabihin ng angel. Sabi niya, one day pala, 21 days na ako naghantay, wala ka pa rin. Sabi niya, 13 sabi niya, kasi ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang dumating si Michael Angel. Isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan akong doong nag-iisa kasama mga hari ng Persia. So from the una, merong angelic warfare. So pinadala si Gabriel, the usual thing. And then, hinarang siya ng pinuno ng Persia. Hindi yung hari. Hari ng Persia, Nebuchadnezzar, they're a pagan king, di ba? Anong spirit nasa kanila? Spirit ng demonyo, precisely. So ito yung kalaban nila. Ayaw. Ano gagawin ng spirit ng demonyo? Haharang siya para hindi magawa yung gusto ng Diyos. Tama? The same sa atin, walang pinagbago. Guguluhin niya, sisirain niya tayo para hindi natin magawa yung ginagawa natin para sa Diyos. At dito, nung nanalangin na si Daniel, sabi niya unang araw pa lang, sabi ng Diyos kay Gabriel, punta ka doon. Shh! Sabi yun, di ba? Ang bilis-bilis nandun na. Pero pagdating niya sa space ng earth, nandun nakaabang ang demonyo. At ito, 21 days sila nagbabattle. 21 days sila nagbabattle, sabi niya, naiwan ako at dumating si Michael. Ito yung, sa mic ko napakagandang kwento. Nagkikipagbuno 21 days si Gabriel. And then nakita ng Diyos sa langit, mukhang tagilid itong tao ko. Sabi niya, Michael! Gano'n naman si Michael. Ang bilis-bilis. At immediately, natalo nila at nakapunta ron si Gabriel niya, kay Daniel na. So merong tayo, sinasaludo natin mga superpower, di ba? Mga superpower ng mundo, sinasabi ang Amerika, ang China, and this is Europe, right? Tama ba ako ng Europe? Meron pang ibang sinasalid dyan. Pero totoo naman yun, kasi prophecy, itong tatlong yan, magiging 10 yan, di ba? Magiging 10 yan. At doon sa 10 yon, doon lilitaw yung final Antichrist. Pero dito, ang gusto makita ng Diyos sa atin, sa kanila Daniel, wala yan. Wala yan. Ang sinasabi niya, yung battle of the spirit at battle of the flesh, hawak pa rin ng Diyos yun. Yung angel, pwede siya magkatawang tao. Yung angel, kaya niyang labanan yung espiritu ng demonyo. Parehas yun, hawak pa rin ng Diyos yun. Tatandaan niyo sa Ephesians, sabi niya,
Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa mundong ito. Until now, the same. Kaya magtataka ka, di ba? Kung minsan meron tayong pinuno sa gobyerno, Harvard graduate yan. Graduate ng UP yan. Tapos nag-Harvard pa yan, nag-master pa yan. Tapos, buena de pamilya, galing sa lineage ng mayayaman. Bakit nagnanakaw? Di ka ba nagtataka? Mayaman ka na, matalino ka, respetado ang pamilya mo, you have everything almost. Bakit ka nagnanakaw sa mga pera ng mahihirap ng bansang Pilipinas? Because the devil is behind that person. Hindi yung taong yon. The spirit behind of that person. The same dito yung sinasabi ng Panginoon. Nasabi niya, yung Persyang yan, ang impluensya niya, ang kalakasan na nanggagaling sa demonyo yan. So there is a battle, pero battle ng spirit yan. At ang kalaban ng spirit ng Diyos are the bad spirit. At sabi niya, hindi lang basta spirit, mga pinuno ng kadiliman. Kaya tinuturo natin, di ba? Kapag magdidilim-dilim na umuwi ka ng bahay mo, manahimik ka na. Kasi the more na gumagabi yan, the more na naglalabasan yung mga masasamang espiritu. At take note, kahit na pag dumating ka ng 12 midnight, mapapansin mo, puro kasamaan na ang nasa kalsada. Doon na mangyayari yon. And this is a reality, even this 21st century. And then 14, sabi niya, nagtuloy na ako rito upang, sabi ni Gabriel, nagtuloy na ako, sabi ni Angel Gabriel, upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa inyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Kasi yung problema ni Daniel, kaya siya nagalugsa, ano nangyari sa mga kababayan ko? 70 years kami nagantay, tapos ayaw nila umuwi ngayon. Ito yung dilemma niya. So alam ng niyo, ito yung pinapanalangin niya. Panginoon, ano pong nangyari? Bakit mas gusto nilang maging pagano? Bakit mas gusto nilang hindi maniwala sa Diyos? Bakit gusto nilang mapahamak? Bakit gusto nilang pumunta sa impyerno? More on like that, di ba? So ito yung panalangin ni Daniel, kaya sabi ni Gabriel, para tugunan yung panalangin mo. Matapos niyang sabihin ito, napayuko na lamang ako at hindi na nakapagsalita. Prophet siya, di ba? Prophet, dapat nagsasalita. Parang ako magpipreach ako, hindi ako makapagsalita. Ano ako magpipreach? Anong kwenta ng role ko as a preacher, di ba? So dito the same, sabi niya, hindi siya makapagsalita. And 16, at may isang kahawig ng tao. Take note, kahawig ng tao. This is, most probably, this is Jesus, di ba? May isang kahawig ng tao na biglang humipo sa aking labi at muli ako nakapagsalita. Sinabi ko sa aking kaharap, Ginoo, nabagabag po ako at nawalan ng lakas dahil sa pangitaing iyon. And then imagine mo, tinas ka ni Jesus. May sakit ka, nanalangin ka, tinas ka ni Jesus. May sakit ka, nanalangin ka, hinipo ka ni Jesus. Diba? Malungkot ka, nanalangin ka, hinipo ka ni Jesus. Wow! It is supposed to be, it's available. Pero ang siste, hindi natin ginagawa, di ba? Ang sarap gabi, Panginoon, tulungan mo po ako, nalulungkot po ako. Yes, sabayan mo kaya. Michael! Shh, ganun. Dati na si Michael, itas ka, di masaya ka na, di ba? Imagine mo, it is available, pero hindi natin kinukuha. Di ba? It's something binigay ng Diyos sa atin, pero we do not ask for it. Nandyan siya dapat. Nandyan siya dapat. Pero ang kusa na natin, ang problema sa atin, we rely on sarili natin. Samantala si God, nag-provide siya ng available na angel na pwedeng kumatagpo sa iyo, ano man yung sitwasyon mo. And then 17, hindi po ako makapagsalita tulad ninyo sapagkat wala nga akong lakas. Alos hindi ako makahinga. Nung una, hindi siya makapagsalita kasi nahihina siya. Tinat siya, di ba? Lumakas siya. Ngayon, sabi na naman niya, hindi siya sapagkat wala akong lakas. Ano ginawa na naman ng Panginoon? Sabi niya, kaya muli niya akong hinipo at nanumbalik ang aking lakas. So nakita mo, kung ginagawa ng Diyos kay Daniel yon, hindi ba ginagawa ng Diyos until now yon? Until now. Inaantay lang niya, tumawag ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Sa Kanya ka magsumbong.
Sa Kanya ka magreklamo. Sa Kanya ka humingi. Pero ang hirap nating i-practice na kahit na tayo mananampalataya, di ba? Bago tayo lalapit sa Diyos, may sakit ako, doktor, butika. Walang masama doon. Pero there's better way how to do it. Lapit ako kay God. Hindi naman sabihin si God, kung okay lang yung problema ko, ipapadala niya si Gabriel. Tama? Kaya ako, sabi ko, God, tulungan mo po ako. Gabriel! Oo, di ba? Shh! Nandun si Gabriel. Mag-isa ka parati, nalulungkot ka. Bigla ka na lang gagawa ang paraan ng Panginoon para malutas yung problema mo. Hindi po uli siya nanumbalikan sa kanyang lakas. Sinabi niya sa akin, ikaw na labis na minamahal, huwag kang matakot. Ipanatag mo ang iyong kalooban at magpakatapang ka. Pagkatapos niya lang nagsalita, tuloy yun nang nagbalik ang aking lakas. The same. Ministry, trabaho, family. All you have to do is call unto the Lord. Hindi lang yung kaligtasan, yung kanta natin kanina, lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. The same, hindi lang kaligtasan. Lahat ng tumatawag sa aking pangalan na naghihirap, yayaman. It's not prosperity gospel, it's the reality ng Diyos. Lahat ng nalulungkot na tumatawag sa aking pangalan, magiging masaya. Everything. Pero in reality, bakit hindi natin ginagrab? Mas gusto natin i-grab yung mga order natin, di ba? Mga padala natin, di ba? Pero nandun yung provisions ng Diyos. All you have to do is to call on the name of the Lord. Ano man yung issue mo. Hindi man pumunta si Gabriel, baka si Michael. At isa pa, baka si Jesus mismo ang pumunta. Nasa iyo na yung Holy Spirit eh. That is very close na doon. And then 19, sinabi ko, magpatuloy kayo Ginoo at naibalik na ninyo ang aking lakas. Panginoong Yesus, please help me. And then gusto mo, ako ginagawa ko to, gusto mo, tawagin mo, gusto mo, si Michael, si Gabriel, di ba? And then imagine mo, ganun, nandun na. Sinasabi niya, there is warfare, this is godly angel, at saka ito yung fallen angel. Until now, parami sila ng parami. Lahat ng fallen angel, all of them are created good angel. Pero lahat ng sumusuway sa Diyos sa langit, tinatapon sila sa earth. So sa earth, parami ng parami yung fallen angel. These are the bad angels. Kung makikita mo, pasama ng pasama ang mundo. The same effect niyan. And then 20, sinabi niya, alam mo ba kung bakit ako naparito? Babalik ako sa Persia upang ituloy ang pagkikipaglaban sa pinuno ng kahariang yon. Pagkatapos ay darating naman ang pinunang, this is Greece. Tanda niyo? Ito, prior pa, di ba? Pero dito, sa unang pangitayan ni Nebuchadnezzar, lumitaw na rin to. And then later on, sa next chapter natin, 10, 11, 12, ito na yung last ng chapters ng Daniel. By the grace ni God, matapos natin, makikita yung detail nito ng pangitayan na ito. Pero dito sabi niya, parang, Daniel, I have to go. Kasi babalik pa ako doon. May laban pa ako doon kay Persia. I have to go. Pero sabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi niya, hanggang sa pagdating ng Greece. Pag Greece, remember, para mading samayin mo, Alexander the Great. And this is Alexander the Great Empire. Hanggang doon sabi niya, lalabanan ng angel ni God. So the same sa atin, araw-araw meron tayong battle, pero ang nakakalimutan natin, who's you gonna call? Diba? Ghostbuster yung sa, who's you gonna call? Tama ba? Who's you gonna call? Ghostbuster. Sabi, dito, who's you gonna call? Gusto mo, pumili ka. Gabriel! Of course, sa pangalan ni Kristo, di ba? Gabriel, o kaya si Michael, kung sinong gusto mo sa dalawang yan, di ba? And then last verse, naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Sa pakikipaglaban ko'y wala akong makatulong, kundi si Angel Michael.
na iyong pinuno. Na siya ring pinuno natin. Remember, God assigned every person a guardian angel. So ito yung sabi niya, sino tatawagin mo sa oras ng pangangailangan mo? Nandito na si Kristo, nandito yung banal na Espiritu sa puso natin. Ito yung sana tawagin mo, Panginoon. Pangalawa yung gusto mong iba. Pangalawa na yung mundo, pangalawa na yung mga tao, pangalawa na yung mga networks mo, pero unahin mo ang Panginoon. This is the bottom line na nakakalimutan natin even as Christians, na pinapaalala ng Diyos kung bakit paulit-ulit pinipreach din sa pulpit para maalala natin, God is just waiting for us to call Him. Nandun lang siya. Hindi siya naiinip. Tatawagin niya tayo magpasalamat, tatawagin niya at antay niya tayo na tumawag tayo sa Kanya para magpasalamat. Inaantay niya tayo tumawag sa Kanya para humingi ng tulong. Kung may sakit ka man, humingi ka ng kagalingan, walang imposible sa Diyos. So nag-aantay siya parati, pero parang basketball, ang ball nasa atin. Nasa iyo na lang kanino mo siya ipapasa. So ito yung dapat by faith, magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananaw. Bago ako pupunta sa doktor, I'll go to God. Bago ako ihingi ng malaking pera sa tatay ko, I'll go to God. Bago ako mag-enroll ng any course, I'll go to God. Bago ako mag-aasawa, I'll go to God. In everything. Kaya sabi niya, kapag in-acknowledge natin si God, yung tamang path, daan, doon niya tayo dadalhin. Kaya sabi niya, do not lean on your own understanding. But in everything, sabi niya, ikonsulta mo o tumawag ka kay God. And then saka mo gawin yung plano mo. Sabi niya, seek you first His kingdom and His righteousness. Parang ganun din yun. Unahin mo ang Diyos pag sumikapan mo. And then yung other things, secondary yon. Gawin mo yung gusto mong gawin. Pero ipapakita ng Diyos sa'yo kapag ginawa mo yon. All you have to do is to call on to God. O bonus pa, you can call on to Michael. O kung may call on to si Gabriel, di ba? Na alam mo, isang iglap lang, nandito na sila by the grace ni God. At siya, buhay niya, ibinigay niya sa kanya ng Diyos, ibinabalik niya sa Diyos. And then tinignan niyang, kahit sa atin so far, nakikita natin yung, in a sense, yung heart ni Daniel, na yung buong buhay niya, dinedicate talaga niya sa Panginoon. Ang buhay niya, paglilingkod niya sa mga kababayan niya, mga Hudyo, kahit yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. At ang buhay niya, ginugugol niya sa panalangin. This is yung power ng prayer, na kung minsan, hindi na nakakalimutan na natin. At alam natin, kapag medyo serious yung problema natin, we pray good. Pero sana naman kahit na malit yung problema natin, we call on to God at para mabigyan siya ng pagkakataon na kumilos sa buhay natin. Tayo tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo nga po. At andito po kami na umingi rin po ng tawad sa iyo. Dahil nga po sabi mo, there are two kinds of sin. Yung sin of commission po, yung paglabag po namin sa mga utos mo. At yung isang kasalanan po namin, yung sin of omission po. Yung dapat gawin po namin, pero hindi po namin ginagawa. At isa na po ito, O Diyos, na makikita mo pong guilty po kami. Sa mga sitwasyon po namin, mas nauna po namin na lumapit po sa ibang alam po naming makatulong po sa amin. Pero nakalimutan po namin, O Diyos, yung nandyan ka, nag-aantay ka po sa amin para lumapit po kami. Ano man po yung concern po namin. Bumalik man po kami para magpasalamat sa iyo sa ginawa mo po sa amin. Nalulugod ka po, inantay mo po yon. Kung may sakit po kami, bago pa kami nagkasakit, alam mo na po yon. Pero inantay mo po kaming lumapit po sa iyo. Kung minsan binigyan mo po kami ng mga biyayang negosyo, pamilya, nadagdagan, kayamanan, kahit na simpleng gamit po, nandyan ka pa rin po, O Diyos, nag-aantay na baka sakali. Pumunta po kami sa iyo para magpasalamat. At kung minsan po, O Diyos,
nakikita mo meron kaming dalahing mahirap sa puso po namin na nakakalimutan po namin nandiyan ka nag-aantay at inuuna po namin yung kuminsan counselor, kuminsan pastor, pero ikaw po yung greatest counselor po namin. Kaya Ama, salamat po sa araw na to na pinaalala mo po sa amin na parating nandyan ka, hindi mo inaalis yung paningin mo po sa amin. Kaya parang kay Daniel po, dahil nakikita mo po yung puso po niya, simula pa lang po siyang manalangin sa iyo ay tinugon mo na. At salamat din po sa katotohanan hanggang ngayon po, alam po namin to nangyayari. There is a daily, araw-araw pong digmaan ng kasamaan at saka ng kabutihan. Pero salamat po Diyos, ikaw po yung Diyos na pwede po namin takbuhan. Dagdag pa po doon sa mga guardian angels na binigay mo po sa amin. We can even call unto you. Tatawag po kami sa iyo at katulad ng ginawa mo maraming beses, madali mo pong utusan kahit yung mga angels mo si Michael o si Gabriel o sino man po yung angels na sa langit para tugunan po ano man po yung concern po namin. Kaya matulungan mo po kami na itong salita mo nga po, Diyos, hindi lang po nagpaalala sa amin, kundi bigyan mo po kami ng kakayahan para may practice po namin sa buhay po namin. Hindi lang para patunayan mo na ikaw ay yung Diyos, kundi po mangyari nga po yung magandang plano mo po sa buhay po namin. Kaya ngayong umaga, nagpapasalamat din po kami sa iyo sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo yung maliit na portion po ng pagpapala mo po sa amin sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Kaya o Diyos, i-bless mo nga po yung handog namin at i-bless mo rin po yung naghandog katulad ng pangako mo, siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. At Panginoon, bless mo rin po kami as a church na maging mabuting katiwala nga po o Diyos sa lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin. May you find us faithful, Panginoon, sa lahat ng ginagawa po namin na pinagkatiwala mo po sa amin. Tanggapin mo nga po o Diyos ang aming pagsambo sa iyo sa pamamagitan ng aming paghahandog. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Baka meron ka na-invite na nag-worship first time sa bahay nyo o saan ka man nag-worship. Bakit di natin sila kantahan? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always said, to be strong and to lean on. Welcome. Sana makasama ka pa namin next Sunday sa worship. So bakit di tayo tumayo para sa benediction? Ama, salamat po. Isang pagkakataon po na napatunayan po namin na tunay nga po na mahal mo po kami, na ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw po yung Diyos na nagmamahal po ng walang kondisyon. Kaya Ama, salamat po. Alam po namin may ginawa ka sa Spirit po namin. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, inihiling po namin at pasobran mo nga po, O Diyos, para may bahagi kami sa kapwa namin. Kaya pagpapalang galing sa iyo, Diyos, binabahagi ko rin sa mga nandito po, O Diyos, yung mga sumusubaybay sa live streaming, nakikita mo po sila, alam mo po yung mga pangalan nila. Pati na po yung makikinig mamaya siguro sa YouTube version po niya, yung mga kaibigan po namin, kapamilya po namin, nasa ibang bansa, O Diyos. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, bawat isa po sa amin. Wala ka pong lalampasan. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin na buksan mo na po totally ang iyong mga simbahan. At tulungan mo po kami, O Diyos, na makasama po kami sa mga iimbitahin mo para mag-worship po sa iyo sa susunod na linggo. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, O Diyos. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will reign forever. Our hope, our strong believer. On the everlasting God, the everlasting God, you do not faint, you won't grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. You reign forever. Our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't
comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Thank you po. God bless you.